Magandang araw po sa inyong lahat at muli po ay welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa lahat ng nangikinig. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Mark. Ako po ay isang bodyguard at masasabi ko na sanay ako sa buhay na tahimik at laging nasa likod lang at walang nakakapansin. Pero nagbago ang lahat nang ma-assign ako bilang personal bodyguard ng isang politiko sa isang maliit na bayan. Tumatakbo po siya sa pangalawang pagkakataon bilang, wag na nating sabihin no. Noong una, inisip ko na magiging normal lang ang trabaho. Bantay dito, bantay doon at siguraduhin walang lalapit na makakasama. Sa itago natin na pangalang Calvin. Pero mali ako. Hindi siya ordinaryong politiko, Kuya E. Mahilig siyang magbiro. Sa katunayan, palabiro siya sa lahat ng tao at kahit may posisyon siyang mataas, para bang gusto niya laging nakakagaan ng loob ng mga tao sa paligid niya. Ako naman na laging seryoso, madaling mainis sa mga kalokohan niya. Isang araw may public event kami sa bayan. Malaking handaan, maraming opisyal at bisita at syempre nandun ako sa tabi ni Calvin bilang proteksyon. Ang expectation ko, tatayo lang ako sa gilid niya gaya ng nakasanayan pero biglang tinawag niya ang pangalan ko sa gitna ng programa. Mark, dito ka na muna umupo sa tabi ko, sabi niya. Habang nakangiti. Sorry, tinanggal ko yung kung ano yung posisyon eh. Nagulat ako. Alam ng lahat na hindi dapat sumasama ang bodyguard sa isang table pero hinila niya ako talaga papalapit. Mas safe akong kumain kung katabi ko ang bodyguard ko. Biro niya. Tawanan ng mga tao at ako naman halos lumubog sa hiya. Gusto ko sanang tumanggi pero anong magagawa ko kung mismong boss ko yung nag-aya. Habang kumakain, hindi siya tumigil sa kakulitan. Nag-serve pa siya ng ulam sa plato ko at sinabing, Mark, tikman mo to, baka lason. Muli na naman nagtawanan ng mga tao. Sa totoo lang, gusto kong magtago sa ilalim ng mesa, Kuya E. Pero sa gilid ng isip ko, may kakaibang kilig na hindi ko mapaliwanag. Hindi doon nagtapos ang pagiging palabiro niya. Pagkatapos ng event, habang nasa sasakyan kami pa uwi, bigla niyang sinabi, alam mo Mark, bagay ka palang maging artista. Kanina lahat nakatingin sa'yo. Napakunot ang noo ko at sinabi ko, trabaho ko lang po yung ginagawa ko sa inyo. Ngumiti lang siya, muntik ko nang masabi. At sagot niya, oo nga, pero minsan pwede ka ring mag-relax. Napansin kong ibang tingin niya sa akin kumpara sa tingin niya sa iba. Hindi ko alam kung ini-imagine ko lang ba o totoo pero sa bawat biro niya, may kasamang sinseridad. Parang gusto niya akong kilalanin hindi lang bilang bodyguard kundi bilang tao. Kinabukasan may isa na namang event. Akala ko matututo na siya at hindi na niya ako idadamay pero nagkamali ako. Habang nasa entablado siya, bigla niyang nabanggit, mas confident akong magsalita kapag andito si Mark. Halos namula ako sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ng programa, tinapik niya ang balikat ko at sinabing thank you. Hindi lang sa trabaho mo kundi sa presensya mo. Doon ko napagtanto na hindi lang pala siya simpleng palabiro. May paraan siya ng pagpaparamdam na mahalaga ka kahit hindi niya diretsyong sinasabi. Kuya E, sa totoo lamang, hindi ko alam kung saan patutungo ito. Bodyguard ako samantalang may posisyon siya. Magkaiba ang mundo namin pero aaminin ko, sa bawat biro niya at ngiti niya, unti-unti akong natutunaw. Natatakot akong umasa pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na kiligin. Akala ko doon lang matatapos pero habang tumatagal ang campaign at mga community visits, mas naging kakaiba ang takbo ng mga pangyayari. Sanay akong manatiling nasa gilid lang, bantay, obserba, alerto. Pero dahil sa kanya, hindi pwede ang simpleng tahimik lang. Sa bawat lugar na pinupuntahan namin, may eksenang nangyayari na laging
ako yung napapasama. Isang beses sa isang maliit na barangay fiesta, may naghanda ng cake para sa kanya bilang pasasalamat. Malapit na paglapag sa mesa nang biglang matisod ang stop. Sa reflex ko bilang bodyguard, sinalo ko ang cake bago pa ito tuluyang bumagsak. Ang problema, sa akin mismo bumagsak ang lahat ng icing. Napatulala ang mga tao tapos sabay-sabay silang nagtawanan. Si Calvin halos hindi makahinga sa kakatawa. Nilapitan niya ako sabay abot ng tissue at sinabing, "Hindi lang pala balang sinasalag mo, pati na cake." Wala akong nagawa kundi mapangiti kahit nakakahiya. Hindi yun ang huli. Sa susunod na event, nagkaroon ng programang sayawan. Gusto ko lang sana siyang bantayan sa gilid ng stage pero pinilit niya akong hinila para sumayaw. Tinulak pa niya ang MC at sabay biro. Mas gusto kong partner si Mark. Napapalakpak ang mga tao habang pilit akong tumatanggi. Ang ending, nahila niya ako sa gitna ng etablado habang pumapalakpak ang lahat. Napansin kong hindi ko na kayang magalit. Sa halip, may naramdaman akong kakaibang saya na matagal ko nang hindi naramdaman. Habang tumatagal, napansin ko ring hindi pala biro ang dala niya sa akin. Kahit sa mga oras na walang kamera o tao, nandyan pa rin siya. Halimbawa, isang gabi, matapos ang isang mahabang campaign rally, nakita niyang pagod na pagod ako. Tahimik siyang nag-abot ng bote ng tubig at sinabing, "Mark, alam kong trabaho mo akong bantayan pero minsan, bantayan mo rin ang sarili mo." Hindi yun biro at hindi scripted. Sa tono ng boses niya, ramdam ko yung sincerity. Sa totoo lang, Kuya E, nahihirapan akong i-process ang mga bagay. Bodyguard ako. Trabaho kong maging invisible. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nagiging visible kay Calvin. Noong isang community visit, nagkaroon ng maliit na gulo. May sumigaw na masasamang salita habang nagsasalita siya. Siyempre, alerto ko at agad na tumabi sa kanya. Imbis na magalit, ngumiti lang siya at tinapik ang balikat ko. "Relax lang, Mark. Basta nandito ka, kampante ako." Sa dami ng taong naroroon, para bang ako lang ang nakita ni Governor. May isa pang pagkakataon na hindi ko makakalimutan. Habang nasa van kami pa uwi, biglang nag-brownout sa kalsadang dinadaanan. Tahimik ang stop at ramdam ang kaba ng stop. Si Calvin naman, imbes na matakot, bigla na lang nagkwento ng kabataan niya. Paano siya natutong maglaro ng sungka, paano muntik na malunod sa ilog at paano siya unang umibig. Lahat kami natawa. Pero noong tumingin siya sa akin, ibang tingin yun. Parang may gusto siyang iparating na hindi masabi. Kuya E, sa totoo lamang, unti-unti kong nararamdaman na iba ang trato niya sa akin kumpara sa iba niyang staff. Madalas niya akong hanapin kapag hindi niya ako agad nakikita. Nasaan si Mark? Iyon ang una niyang tanong bago magsimula ang kahit anong programa. Kapag kasama niya ako, mas relax siya at mas totoo siya. Ako naman, kahit pilit kong ilayo ang sarili ko, mas lalo akong nahuhulog sa presensya niya. Hindi rin nakakatulong na halos araw-araw ay kakaiba kaming eksenang may mga napapasukan na eksena. Noong isang linggo, sa feeding program napuno ang mga bata ng paligid. Ng mga bata ang paligid. May batang biglang kumapit sa akin na nagsabi, "Kuya, pogi ka." Tawa ng tawa siya at sinabing, "Kahit mga bata, napapansin ka na, Mark." Hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa o mainis pero halata yung tuwa niya. Mas nagiging komplikado ang lahat kapag tahimik na. Pagkatapos ng maingay na events, kapag kami na lang ang nasa sasakyan, biglang sumisingit ang mga tanong niya na parang simpleng biro pero ramdam mong may laman. "Mark, wala ka bang girlfriend?" Napakunot lang ako ng noo at sinabing, "Wala pa po." Sabi niya, "Sayang, kung meron baka pagselos ako." Tumawa siya pagkatapos pero ako hindi na nakatawa. Kasi kahit biro, may parte sa akin na naghangad na sana totoo yun. May mga ganong sandali, Kuya E. Napapaisip ako kung hanggang saan ko kayang itago yung nararamdaman ko. Bodyguard lang ako. Trabaho ko na bantayan siya. Hindi yung mahalin. Pero paano kung unti-unti na ding lumalabas na may gusto siya sa akin? Kuya E, alam kong hindi ito normal na sitwasyon. Pero kung may natututunan ako sa linggong ito, yun ay hindi lahat ng relasyon
nabubuo sa tamang lugar o oras. Minsan, kahit sa gitna ng politika, biyahe, campaign trail ay may koneksyon na hindi mo kayang pigilan. Dumating ang isang rally, siksikan ng tao, mainit ang paligid at ramdamang tensyon dahil sa nag-aabang na mga kalaban niya. Nasa stage siya, hawak ang mikropono at nagsasalita tungkol sa pangarap niya para sa bayan. Ako naman, gaya ng nakasanayan at nakabantay pa rin. Pero bago pa man matapos ang programa, nagsimula ang gulo. May mga taong nagtulakan, may nagumpisang sumigaw ng masakit na salita at halos magkagulo ang buong crowd. Agad akong kumilos, hindi na ako nagdalawang isip na iharang ang sarili ko sa harap niya. Sobrang tensyon ng sandali, maigpit siyang napahawak sa braso ko at napasigaw na nagsabi, "Kung mawawala ka, hindi ko kaya." Napako ang lahat sa sinabi niya. Tumigil ang ilang tao sa pag-aalboroto at napatingin sa amin. Ako mismo, Kuya E, ay halos hindi makapaniwala. Hindi yun biro at hindi pang campaign line. Mula sa tono ng boses niya, ramdam kong totoo. Nagulat ako, pati ang mga staff at taong malapit sa stage. Pagkatapos ng rally, dinala namin siya sa backstage para makapagpahinga. Tahimik akong nakatayo sa gilid habang inaayos siya ng team. Pero bigla, si Calvin na natawa, umiling at lumapit sa akin. Sabi niya, "Mark, sa dami ng pagkakataong sineryoso mo ko, ngayon pa lang kita napilitan na umamin." Hindi ko alam kung paano ako titingin sa kanya. Napayuko lang ako at halos hindi ko na kayang pigilan sarili ko magsabi ng totoo. Hindi ko na kayang itago. Mahina akong sagot, "Matagal na kitang mahal." Tahimik ang buong paligid kahit ang mga staff. Halatang nagulat. Pero si Calvin ngumiti lang. Yung tipong ngiti na hindi pang politiko at hindi pang kamera. Yung ngiti niyang taong alam mong matagal na ring siyang iniintindi. Doon ko lang naramdaman, Kuya E, yung gaan ng dibdib ko na para bang lahat ng bigat ng pagtatago ay biglang nawala. Sabi niya, "Kung ganun, wala nang atrasan." Kasi ako rin, Mark, hindi ko lang sinasabi dahil akala ko ikaw tong hindi papayag. Sabay tawa niya. Yung tawang palagi kong naririnig sa harap ng maraming tao pero ngayong pagkakataon ay para lamang sa akin. Kuya, ang dami kong pinigilang damdamin bilang isang bodyguard niya. Lagi kong iniisip na trabaho lang ako, na hangganan ko ay protection lamang, pero sa harap ng lahat ng gulong yun, doon lumabas ang katotohanan na hindi lang siya ganun posisyon to para sa akin, kundi ang taong mahal ko. Kinabukasan nagpatuloy pa rin ang mga campaign activities pero ngayon magkasama kami. Iba yung tinginan, hindi na lang kami ganong posisyon at bodyguard. May mga sandali nagbibiruan kami ng palihim, gaya ng kapag nagpapakuha siya ng litrato tapos bigla siyang bubulong, "Mark, huwag ka nang umalis sa tabi ko at baka hanapin ka ng puso ko." Totoo, lagi pa rin siya na may birong ganun. Pero sa likod ng lahat ng yun, malinaw na pareho kami may pinanghawakan na seryoso. Hindi naging madali, lalo na't maraming mata yung nakatingin. Pero pareho kami naming pinili na sugalan ng kakaibang relasyon na ito. At ito po, Kuya E, ang aming kwento ni Calvin. Kung paano nagsimula sa kakulitan at biro na nauwi sa tensyon at pagtatapat at nagtapos sa isang desisyon na kahit mahirap at puno ng hamon, pipiliin pa rin namin ang isa't isa. Ang inyong lingkod, Mark. Naging lingkod na si Mark Noel. Maraming salamat sa iyo. Pasensya na tinago ko kasi medyo kasi syempre alam naman natin mga tao, so iano natin yan. Kumbaga ay iiwas natin sa sobrang sa pangmamata ng mga tao. Well, maraming salamat sa iyo at sana ay magtuloy-tuloy ang inyong relasyon ni yan, kung sino man siya. Kung ano man siya. Well, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta. Dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.